Sa pangalawang magkasunod na game ng Golden State Warriors, nag-choke na naman ang kanilang team kontra sa Brooklyn Nets matapos sila na ma-upset dito 128-120 at mapabayaan ng 18 points sanang kalamangan sa third quarter. Kung sa last game, 17 points ang kanilang lamang laban sa San Antonio Spurs, naulit na naman ito. Kaya dahil nga sa nangyari, inaalam na ng Golden State Warriors kung saan sila nagkamali at kung sino ang kanilang sisisihin. At ayon sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr sa post-game interview, sinabi nga nito na ang rason ng kanilang dalawang beses na pag-choke ay ang poor execution ng kanyang mga players sa game plan. Ibig sabihin, ang may kasalanan nga daw dito ay ang kanyang mga malalaro. Pero ibang-iba rin naman ang sinasabi ngayon ng kanilang mga fans dahil kung meron man nga daw dapat sisihin, ito ay si Coach Steve Kerr since isang malaking pagkakamali ang pagbangko niya kay Stephen Curry ng almost 9 minutes simula nang tanggalin nito. 4 minutes ang natitira sa third quarter hanggang ibalik siya sa huling 7 minutes ng fourth quarter. Sa mga pagkakataon na out si Curry, dito na humabol at lumamang ang Nets. At simula nga po ng ibanilit nila si Curry, hindi na ito kinaya at mabuhat ang Warriors at matapatan ng momentum na nakuha ng Brooklyn Nets. Kaya kailangan nga daw tanggapin ni Coach Steve Kerr na siya ang may pagkakamali. Samantala, kagaya ng napag-usapan natin, napakahalaga nga ang susunod na laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Suns dahil dito nga nakasalalay ang kanilang kalagayan sa NBA Cup at standing sa West. Kung sakali mang manalo sila, magkakaroon sila ng tsansang makapasok sa quarterfinals at mapuputol na rin naman nila ang 2-game lose streak. Ngunit kung sakali man nga pong matalo, delikado nga po ang kanilang sitwasyon sa tournament at babagsak sa ikapitong pwesto. Kaya upang maiwasan ng Lakers na mangyari ang ganyang klaseng senaryo, mismong mga fans nang nagre-request kay Coach JJ Redick ibalik si Dalton Keunig sa starting lineup. Napakaganda rin naman nga po ng nilalaro nito kumpara kay Rui Hachimura simula nang maging isa siyang starter, kaya hindi nga nila dapat sirain ang rhythm nito. Pero para nga po kay superstar LeBron James, wala nga siyang pakialam kung anong klaseng lineup ang kanilang gagamitin basta't hinihiling lamang nito na maglaro sila ng may eagerness na manalo at hindi lamang para makapagtala ng puntos. Ito rin naman ang naging problema ng Lakers sa nakalipas na dalawang game sa kawalan ng enerhiya na manalo laban sa Orlando Magic at Denver Nuggets. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon simula nang magtamo ng injury si Ja Morant sa kanyang balakang, sa wakas nakapaglaro na nga ito sa kanilang panalo ng Memphis kontra sa Portland Trail Blazers 123-98 kung saan nakapagtala nga siya dito ng 22 points, 11 rebounds. Pero kahit man ikinatuwa ng mga fans ang pagbabalik ni Morant at ang pagkapanalo, hindi rin naman nila nagustuhan ang patalon-talon ulit ng kanilang superstar. Wala na naman nga daw itong pakialam sa mga ginagawa niya since gumagawa na naman ito ng delikadong play kagaya ng pagtalon niya ng matataas na siyang dahilan bakit nagtatamo ito ng injury. Ayon sa ilang mga fans, kailangan nga pong tigilan ni Morant ang ganitong klaseng galaw dahil kung mamalasin, maaari nga pong makabalik muli siya sa rest o pagpapahinga sa kanya ng Memphis Grizzlies.